Sa kaugnay na balita, panukalang batas na magbibigay ng emergency power kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspendihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Inaasahang mararatipikahan ngayong araw. Sa harap ng krisis sa langis, isinusulong naman ng liderato ng Senado ang pagbasura sa Oil Deregulation Law. Si Mar Gabriel sa report. Mar? Nakatakdang magsagawa ng BICAM ngayong araw ang Senado at Kamara para plantsahin ang pagkakaiba sa kanilang mga bersyon ng panukalang batas na magbibigay ng emergency power kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, oras na maratipikahan na ang panukala, agad itong isusumite sa Malacanang para sa approval ng Pangulo. Oras na maipatupad ang batas, inaasahang mababawasan ng higit 11 piso ang presyo sa kada litro ng gasolina habang 6 pesos naman sa diesel. Bagaman sinuportahan ni Senator Amy Marcos ang panukala, nangangamba raw siya na sa halip na ang taong bayan ay ang malalaking kumpanya ang makinabang sa suspensyon ng excise tax sa langis. Kaya dapat daw na magbigay din ng direktang ayuda sa mga maliliit na sektor gaya ng public transportation, mga mangingisda at mga magsasaka. Makakatulong din daw kung sususpindihin na rin ang value-added tax sa mga produktong petrolyo, gayon din ang sinisingil na income tax upang direkta itong maramdaman ng taong bayan. Sa panig naman ni Senator Soto, panahon na raw para ipawalang bisa ang Oil Deregulation Law na nag-alis sa kapangyarihan ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng petrolyo sa bansa. 2022 pa raw nang naghain siya ng panukala para repasuhin ang batas na nagbigay ng kalayaan sa mga kumpanya na magtakda ng presyo ng petrolyo. Sa panahon daw ng krisis, dulot ng gera sa gitnang silangan, mas kailangan ng transparency at masusing pagsusuri sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Para sa Mata ng Agila, Mar Gabriel, matatag, matapang, matapat.